Naging komplikado umano ang simple lamang sana na impeachment procedure ayon kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III. Ito ay matapos dumaan sa mosyong dismissal na naging remand na ngayon nauwi sa return ng articles of impeachment na nagbunga ng kalituhan sa sambayanan at mga tagapangasiwa ng kaso. Narito ang ulat. Masyadong pinakomplikado ang simple lamang sana na procedure ng impeachment trial. Ito ang ipinahayag ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III sa isang media forum sa Senado nitong Martes. Anya hindi na kailangan pang humantong sa pag-evolve ng mga mosyon na mula sa dismissal ito ay naging remand na ngayon naging return without dismissing or terminating the case until such time na 7 articles of the impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang simpleng advisory anya ang siyang sapat na solusyon sa mga katanungan sa prosecution panel. Dahil sa desisyong ito, marami anya ang nag-imagine ng legal issues dahil sa komplikadong proseso ng pagdetour gaya ng saan ba ito papunta. Ang gusto lang pala nila is to ask questions. Sabi ko nga request for information lang ito O di pwedeng mag-order ang court or sinabi ko nga mas practical yung advisory na lang Advisory na lang ng court sa House of Representatives panel of prosecutors that when you file your reply to the answer of the Vice President, in addition to replying to the answer the following questions from the court. 1, 2, 3, 4, 5. Hindi na kailangan mag-imbento ng magical word na return, comma, without dismissing or terminating the case. Hindi rin anya dapat na ipinupunto ang Korte Suprema dahil hindi naman ito legal consultant sapagkat ito ay apolitical at nakabatay o nakatuon lamang sa batas. Sa panig naman ng bagong talagang impeachment spokesperson ng House Prosecutors na si Attorney Antonio Odi Bukoy, ang pagbabalik ng articles of impeachment ay kalabisan o grave abuse of discretion. Dagdag pa rito ay nais din nilang linawin sa Senate Impeachment Court ang mga utos nito sa kanila. Anya, ang limitasyon ay tanging saligang batas at sariling impeachment rules ng Senado lamang at hindi maaaring gawin ang lahat ng nanaisin. Ganito rin ang naging paliwanag ni Pimentel ukol sa pahayag ng tagapangulo ng Senado na si Senator Judge Francis Chis Escudero na walang limitasyon anya ang impeachment court hinggil sa maaari at hindi maaaring pagpasyahan. Merong limitations, especially, di ba nag-oath kami? Kung walang limitations, di wala ng oath, di ba? We will render impartial justice. So, bawal i-violate ng judge yun. So, if you're taking, if you're pursuing a partial position, partial stand, you're violating your oath to render impartial justice. Samantala, para naman sa mga mamamayan na nagrereklamo hinggil sa pagbibigay pansin ng government officials sa impeachment ni VP Sara, kanyang tugon na bukod anya sa mga nahahawakang bagay, mahalaga rin sa buhay ng tao ang mga non-tangible gaya ng hustisya, accountability, at right use of resources bunsod ng epekto nito sa pangkalahatang estado ng bansa. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Malaki umano ang epekto sa bansa ng giyera na nagpapatuloy ngayon sa pagitan ng Israel at Iran ayon kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III nitong Martes. Kabilang anya sa mga ito ay ang presyo ng langis, kabilang na ang seguridad ng mga overseas Filipino workers sa OFWs. Kaya naman isa sa maaari umanong gawin ng pamahalaan ay ang gumitna at mag-offer ng peaceful resolution sa dalawang bansa. We do not like war. We should never enjoy war or encourage war. Mabuti na rin ito, nakikita natin, these are the consequences of war. Kaya tayo rin dito sa Pilipinas, mag-adapt tayo ng mga policies which will minimize the possibility of war. Ipinamahagi naman ng Department of Agrarian Reform o DAR
kasama ang National Irrigation Administration ang dalawang solar-powered irrigation projects na nagkakahalaga ng 18.5 milyon pesos para sa agrarian reform beneficiaries sa Apayao. Ang proyekto ay naglalayo na bigyan ng tuloy-tuloy na eco-friendly supply ng tubig ang mga magsasaka at makatutulong na bumaba ang gastos at tumaas ang kanilang ani. Ayon kay Chief Agrarian Reform Program Officer Juliet Dumapis, ang paggamit ng solar-powered irrigation ay nakatutulong sa mas maayos na pagsasaka patungo sa pangmatagalang pag-unlad ng agrikultura. Samantala, nagsagawa ng Joint Memorandum Circular ang Department of Labor and Employment o DOLE kasama si DOLE Secretary Bienvenido Laguesma at ang iba pang opisyales ng gobyerno kamakailan lang sa Makati City. Ang pagpirma ng JMC na may titulong Strengthening the Coordination Mechanism between and among the INFANET members and integration of the provisions of Executive Order No. 18 Series of 2023 ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa Investments Facilitation Network ng bansa. Arestado ng mga otoridad ang isang lalaking nagbebenta ng iligal na droga sa kanyang mismong bahay sa Marikina City. Sa isinagawang buy-bust operation, nasabatang mahigit 2 milyong halaga ng shabu sa naturang suspect. Ayon sa PNP, dati nang naaresto at nakulong ang suspect dahil sa pagkakasangkot sa iligal na droga noong 2020 at 2022. Maharap ang suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sa pagbabalik eskwela nitong Lunes, nagbabala ang environmental group na Ecowaste Coalition sa mga magulang at estudyante laban sa mga binebentang toxic water tumblers. Ito ay ang mga insulated steel tumblers na may pinturang naglalaman ng mataas na antas ng lead, isang nakakalasong substance at higit na delikado sa mga bata. Una nang ipinagbawal ng Department of Environment and Natural Resources ang paggamit ng pinturang may lead sa mga school supplies, laruan at iba pang mga produkto. Nasabat naman ng Bureau of Customs o BOC ang 4,368 na gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 29.7 milyon pesos mula sa isang pasaherong galing Malaysia. Natuklasan ang kontrabando sa pamamagitan ng X-ray, K9 at pisikal na inspeksyon at agad na inaresto ang suspect. Ayon sa BOC, ang matagumpay na operasyon ay bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa droga at pagpapatibay ng seguridad sa mga paliparan. Sa iba pang ulat, formal nang inilunsad sa Cagayan de Oro ang programang Benteng Bigas Meron na kung saan 3,250 minimum wage earners sa Northern Mindanao ang nakatanggap ng 20 pesos kada kilong bigas. Ayon sa Department of Agriculture ODA, layunin ng programa na gawing abot kaya ang bigas sa mga manggagawang mababa ang kita. Ito ay alinsunod sa pangako ni Pangulong Marcos. Naglaan ang NFA 10 ng 60,000 bag ng well-milled rice bilang suporta at panangga sa mga darating na kalamidad. Susunod sa News Force. Catholic Church nakatakdang i-canonize sa September ang kauna-unahang millennial saint. Olympic gold medalist Heidelin Diaz sasabak sa LA 2028 bago magretiro. Trump hinimok ang Iran na sumuko na sa Israel air war. Manatiling nakatutok para sa higit pang mabalita sa pagbabalik ng News 4.